spine, muling ikakabit sa oras na tuluyang gumaling ang impeksyon. Artist na si Medeo Cruz at mga opisyal ng CCP nakatakda sa sampahan ng reklamo ng grupong Pro-Life Philippines ngayong araw. 3 sugatan sa pang-hijack ng isang bus sa Rio de Janeiro, Brazil. At pambato ng Pilipinas sa 2011 Miss Universe na si Shamsi Supsup bumiyahe na patungong Colombia para paghandaan ang pagsabak niya sa pageant. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Maraming salamat po, Maring Winnie. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Dalawang hininalang hold-upper patay matapos makipagbarilan sa mga pulis sa Sampaloc, Maynila. Nakipaghabulan pa umano mga suspect sa mga pulis bago tuluyang na-corner. Narito ang report ni James Velasquez. Nagulantang ang mga residente sa paligid ng Espanya Boulevard Corner, Algeciras Street sa Maynila matapos umano makipagbarilan ng dalawang pinaghihinalang hold-upper sa mga pulis kagabi. Napilitan raw kasi makipagputukan ng mga pulis sa dalawang lalaki nakasakay sa motorsiklo matapos sila bunutan ng kalibre 38 na baril sa kanilang checkpoint sa Espanya. May nabiktima raw kasi ng mga hold-upper na nakamotor malapit sa lugar. Mula sa checkpoint sa Espanya Boulevard, nagkakabulan ng ilang metro ang mga suspect at pulis bago tuluyang napuruan ng mga suspect sa ulo. Nung nag-report yung victim doon sa istasyon natin, nagbibigay kaagad tayo ng direktiba na kung saan mag-conduct sila ng paninita or checkpoint sa mga lugar na kung saan pwedeng daanan. Dahil ang information is in tandem, so lahat ng tandem ay dapat nating parahin. So nung pinara nila itong dalawa na ito ay medyo binunutan sila nung isang naka-backride. So wala tayong magagawa doon. Hindi depensa naman natin yung sarili natin. Maya-maya lamang dumating na ang biktima na positibong kinilala mga suspect na nakaengkwentro ng mga pulis na siya rin kumuha ng kanyang wallet at cellphone sa may Nagtahan Bridge. Uminto po yung motor, pinutukan po ako ng baril, tapos inugot po yung bag ko. Yun po yung nakaputing jacket. So sila po yung Opo. kilala po nito lang. Hindi ko po natandaan yung plaka, tinandaan ko na lang po yung damit nila. Nabawi sa crime scene ng kalibre 38 na baril na gamit ng mga suspect. Iniimbestigahan na rin ng pulisya kung konektado ang mga suspect sa maraming kaso ng robbery hold-up sa Maynila. Payo naman nila sa publiko, iba yung pag-iingat, lalo na kung bumibiyahe sa gabi. Para sa unang balita, James Velasquez reporting. Napigilan daw ng CIDG at QCPD ang planong pang-hold up sa ilang bangko matapos maka-engkwentro at mapatay ang 5 miyembro ng Lintag Group kahapon. Tulad sa Quezon City, naagapan din daw ng mga pulis ang masamang balak sana ng Onad Carnapping Group sa Makati City kung saan 2 ang napatay. Narito ang report ni Chino Gaston. Ang mga bangko dito sa panulukan ng Congressional at Visayas Avenue ang posibleng target daw sana ng mga nakasagupa ng mga Quezon City Police. Sa inisyal na investigasyon, planado raw sanang ataking gagawin ng grupo na kilala raw sa pangalang Lintag Group. Kabilang sa mga impormasyon na nakalap ng mga investigador ay ang tila mas malawak na plano ng grupo na tirahin ng ilang commercial establishments, partikular ang ilang bangko dito sa Quezon City. Nakuha ang sketch na ito mula sa mga nasawing suspect. Sketch ito ng Congressional at Visayas Avenue sa Quezon City kung saan may 2 bangko. Nakuha rin ang papel na ito kung saan nakasulat ang mga oras ng palitan ng duty ng mga gwardya sa isang establishmento mula umaga hanggang hapon. Nakalista din ang mga uri ng baril na gamit ng mga gwardya gaya ng 38 caliber at shotgun. May mga sketch nakalagay kung ilan ang ilan ang gwardya, kung ano yung baril ng mga gwardya, pero hindi pa natin maano yung specific kung ano yung target nila. Hindi nakalagay kung anong pangalan. Walang nakalagay kasi hindi specific, in general yung plano nila. Kaya siguro, naghahanda ng mga armas ang grupo para sana sa malaking operasyon. Kabilang sa mga na-recover sa 2 sasakyang gamit nila ay 5 uniforme ng pulis, mga plaka ng sasakyan, 2 45 caliber pistol at 3 Armalite rifles. Tulad sa Quezon City, napigilan din daw ng mga pulis ang masamang balak sana ng Onad Carnapping Group. Nang mamataan daw ng mga pulis, naghahanda na sana ang grupo para umatake. Kasama ang Onad Group, may 10 carnapping group daw ang nag-ooperate sa Makati City. Nakatutok daw dito ang pulisya sa ngayon. Para sa unang balita, Chino Gaston reporting.
Ang malalimang usapan kaugnay sa pagtugis sa mga carnapper, bubusisiin po natin mamaya sa Talakayan with Igan. Riot na nagsimula sa London patuloy na kumakalat sa iba pang lugar sa United Kingdom. Sa Birmingham, 3 po ang namatay matapos masagasaan sa gitna ng kaguluhan. Isang Pilipino rin ang sugatan matapos namang bugbugin ng mga nagrarayot. Narito ang report. Panununog, pagnanakaw, pamamato ng mga otoridad at iba pang karahasan. Ang mga eksenang ito na nagsimula sa London itong weekend, naranasan na rin sa iba pang lugar sa labas ng kabisera. Nagkaroon na rin ng panununog at pagnanakaw sa ilang bahagi ng Nottingham at Wolverhampton. Sa Liverpool, aabot sa 200 kabataan na nagsilab ng mga basurahan at sasakyan. Ang mga salarin agad tumatakas kapag paparating na ang mga pulis. Nagkabasag-basag naman ang bintana ng mga tindahang nilooban sa Manchester. Kumalat din ang panggugulo at pagnanakaw roon. Sa Birmingham naman, 3 lalaki ang patay matapos masagasaan ng isang kotse sa gitna ng mga riot. Ayon sa ama ng isa sa mga biktima, namatay daw ang kanyang anak at 2 iba pa dahil sa pagtatangka nilang protektahan ang kanilang komunidad mula sa mga magnanakaw. Inaresto ng mga otoridad ang driver ng kotse. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa London, isang Pilipino rin ang nadamay sa gulo sa Birmingham. Binugbog at pinagnakawan daw ang biktimang Pinoy. Buti na lang at hindi naman daw ito lubhang nasugatan. Isa rin ang syudad ng Leeds sa mga binulabog ng riots. Ayon sa isang Pilipino roon, apektado raw ang kanilang trabaho. Even do sa work ko ngayon sa bangko, ina-advise kami na before 5 p.m. medyo umuwi na kami kasi nagra-riot sila mga late in the afternoon. Unti-unti namang nakokontrol ang sitwasyon sa London dahil sa bantay sarado seguridad ay pinatupad. Personal na dinalaw ni na London Mayor Boris Johnson at Acting Commissioner Tim Godwin ang mga lugar sa syudad na binulabog ng riots. 16,000 pulis ang ipinakalat sa syudad para magbantay laban sa rioters. Umabot naman sa 770 ang bilang ng rioters sa dinampot ng mga pulis. Ang pinakabata sa mga ito, 11 taong gulang. Dahil sa gulo roon, sentro ng debate ngayon kung handa na nga ba ang London sa pag-host ng 2012 Olympics. Itinaas na ng Department of Foreign Affairs ng Pilipinas ang Alert Level 1 o Heightened Precautionary Measure ang sitwasyon sa London. Pero wala pa naman daw balak ang DFA na magpatupad ng deployment ban doon. Para sa unang balita, James Velasquez reporting. Kaugnay ng mga riot sa UK, makakasap natin si Raul Hernandez, tagapagsalita po ng Department of Foreign Affairs. Ginoong Hernandez, good morning po. Good morning po, Igan. How are you? Mabuti naman po. Bukod po sa kababayan nating nasugatan, matapos pong mabugbog nga dito sa Birmingham, may iba pa ho bang Pilipino na natatanggap kayong nadadamay na po at naiipit sa gulo? Well, unang-una, Igan, inutos na ng ating Secretary of Foreign Affairs, si Albert de Rosario, sa ating embahada sa London na tiyak ang kaligtasan ng ating mga kababayan doon. Opo. At bigyan ng sapat ng tulong ang sinuwang Pilipino na nasaktan sa riot sa London. Opo. So, kanina, yung isang Filipino na inatake ng mga rioters ay pinuntahan ng ating mga opisyal ng embahada at napag-alaman nila na okay naman itong Filipino at he is recovering, tapos bukod doon, mayroon tayong reports na isang Filipino store na na-vandalize pero wala namang nawala at walang nasaktan. So generally, yung ating mga kababayan doon ay ligtas at hindi nasangkot o naapektuhan sa mga riot. Alert level 1 sa London, no? Itinaas po ng ating pamahalaan. Ano po ibig sabihin po noon? Yung ating embahada doon has declared alert level 1, meaning heightened awareness para sa Filipino community.